Tuloy-tuloy po tayo dito sa Memo with Corina. Kasama siyempre si Willard Cheng. Pamumulitika. Yan ang akusasyon ni Caloocan 3rd District Representative Dina Sistio sa kasong pandarambong, malversation at falsification of public documents na isinampa sa kanya ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo. Ito'y kaugnay sa umano'y ghost and overpriced flood control projects na halos 18 million pesos. Magandang umaga po sa inyo. Morning. Ginoong Alonso. Malonzo. Ayan. Ay, Corina, magandang umaga. Willard, magandang umaga. Morning, Opo. sir. Magandang umaga po sa mga nanonood dito sa Bilyonaryo. Sorry po, pero kayo po ba'y nakaupo ngayon? Hindi po. Wala. Matagal na ako nagpahinga sa politika Ganun actually. po ba? Okay. So, paano po ninyo na-discover? Actually, merong isang tao na siya yung talagang porsigido rito eh. Pero anong nangyari, binaril yung tao na yan, 5 beses. Binaril? As in, literal na binaril? Binaril talaga, pinagbabaril. At walang tumulong sa kanya doon sa barangay. Nandun yung mga tanod, nandun yung hepe ng tanod. Nagtatakbo lang yung tao. Kaya Nakaligtas. nakatakas. Oo. 5 o 6 na bala tumama sa kanya, nabuhay siya. What? Grabe naman yun. Siya- ito, siya- ito po yung una. Yeah, siya kasi yung nag-iimbestiga nung una. So, lumapit siya sa amin pagkatapos nung mangyari sa kanya yung mga pagbaril. At pinag-aralan ko mabuti. Pumunta ako sa website ng DPWH. Masasabi ko, parang ito yung hindi lang basta eye-opener, can-opener. Nang buksan ko yung dilata ng mga projects doon sa District 3 ng DPWH, ang daming mga anomalyang lumabas. Okay. Itong 79.2 million pesos worth of ghost projects is how many projects? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po Yes, yes. na proyekto. Okay. Lahat po ito may kaugnayan sa flood control. Hindi lahat flood control, merong kalye. At saka, Corina, May daycare center, ayan Covered road court. construction, covered courts, yeah. Oo. pero ito kasing 79, ano lang ito, tip of the iceberg. Bilyong piso ang halaga nito. At hindi lang basta rin sa distrito ito ni Dina Sistio. Sa distrito ni Malapitan, distrito ni Mitch Kahayon dati, meron ding mga nakikita kaming anomalya. Okay. So, pag sinabi po nating anomalya, kasi marami yun, 6, no? Just talking about the 79.2 million pesos. Yung daycare center, bakit po kasama siya sa mga sinasabing maanomalya? Dahil hindi tapos? Hindi, sa tingin namin, overpriced. Overpriced. Na malaki yung pondong inilagay, pero kung titignan mo, kasi sabi nila, construction. When you say construction, ibig sabihin bago. Yes. Pero rehabilitation lang ginawa. So yung funding is so much. Napakalaki kumpara dun sa construction price. Okay. What about the others? Ano po yung kaso naman ng iba? Yun namang iba, merong kalye na supposed to be, ginawa nila, pero ang totoo wala. Walang kalye. Walang kalye. Hindi ginawa yung kalye, pero nakalagay doon na ginawa nila. Yun ang malinaw. Magkano ba yung kalyeng yun? Ayan, 11.7 Yes. million. Oo. Okay. 11.7. Yan talaga ghost. Yeah, Multo sa tingin namin, ghost. Tapos may flood control din na hindi makita kung nasaan yung flood control na yun. Nasaan na yun? Oo. 19.2 million. Baka, Yeah. baka sumama sa baha. pero, Kasi kahit sa Google, di makikita eh. Ah, Kaya nahihirapan tayo lahat. okay. pero nagsagawa ho kayo, Mayor, ng on-site inspection. Yes. Nagawa ko na on-site inspection. At kaya nga marami akong nadidiscover pa eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ito. Magpapile pa kami ng mga supplemental evidences. Ito para mabuksan lang yung mga anomalya doon sa distrito ng Distrito 3 ng DPWH. Ayun. Kasi kung Distrito 3 mapapansin- pa lang yan, ha? Kung mapapansin ninyo, yung Caloocan, 3 distrito yan eh. 1, 2, 3. Yung nando sa District 2, yung si Mitch Kahayon, na-implicate na. Si Dina Sistio, na-implicate na sa kaso. Yun na lang sa 1, bakit hindi na-implicate? At saka itong 79 million na ito, may kasama ito dun sa Distrito 1. Hindi lahat dun kay Dina Sistio lang. Sino po ang kinatawan ng District 1? Yung dating mayor, si Oka Malapitan. Oh. Pero hindi pa namin siya ma-implicate at naghanap pa kami ng
matibay na ebidensya para sila ay makasama. Parang madali lang naman yun eh. Titingnan mo kung ano yung mga pinondohan na project, DPWH projects, titingnan mo kung alin yung nandoon at wala. Di ba? Pero paano nyo mapapatunayan, sir, yung overpricing? Madali namang makita. Kaya nga dapat imbestigahan ng ombudsman. Siyempre, we are not in the position na sabihin lagi na ganon. Pero kami, malinaw naman na kukunti lang yung ginawa. Malaki yung pondo eh. Ayun. Logic na lang, di ba? Kaya marami nga nagte-text sa akin. Meron pa isang proyekto doon sa distrito rin ni Dinasisio, flood control din. About 48 million. Sir, investigahan nyo rin ito. Parang lumalabas per linear meter, 2.4 million ang halaga. Wow. Anong nilagay doon? Ginto? Yun nga eh. Kaya, yun ang mga masusunod pa nating idadagdag dito sa mga kaso. Nagsaboy sila doon. Alam mo, iba kasi, Willard, yung construction, no? Kasi in my mind, pag sinabi mong construction, magbubuhos ka ng semento. Yes. I mean, start from ground zero, right? Okay. Pero yung refurbishing, renovation, Rehabilitation. iba yun. Oo. Ano po yung kinikwento nyo sa akin kanina bago tayo nagsimula ng programa, Mayor? Yung pondo ng pondo taon-taon, pero yun din naman ang itsura. Yes, bumabalik kasi ako ngayon sa pag-iimbestiga ko, bumabalik ako doon sa 2016. Nakita ko, ito yung napondohan na yung mga proyektong ginagawa nila o ginawa supposed to be nila ngayon. Napondohan na rin pala noong 2016 pa, ginawa na rin. Parang nagiging paulit-ulit. At gusto kong ipresenta yan sa tamang panahon. Ano po bang proseso? Kasi hindi ba, Willard, araw-araw, dati bago itong iyakan sa Senado at barilan, parating si Secretary Vince Dizon pumupunta sa iba-ibang mga project. At eto, kitang-kita natin, hindi tapos. O kitang-kita natin, naguho na kaagad substandard or talagang, wala tayong makita. Ibig sabihin, wala talagang ginawa. Ano ba ang proseso? Dahil parang wala pa kaming naririnig na nakulong at nanagot na isang public official. Oo, na gumawa ng ghost project. Well, precisely. Kasi akala natin nung itinayo yung ICI, okay, maganda. Dito na. Pero nawala, namatay. Yung Blue Ribbon Committee, kay Ping Lacson, maganda. Pero namatay din, natigil, napunta sa ibang mga issues na lang. Sino na ngayon na nagpa-file? Wala na eh. Wala na nag-uusap tungkol sa mga ghost projects. So ako ay encourage yung mga mamamayan natin, kung may alam kayo, tumulong tayo sa ombudsman. Dito kakayanin lahat ng ombudsman eh. Libo-libo yung projects. At para rin ako sa Malacanang, itong pakiusap ko tsaka sa Kongreso, Senado, kung titignan natin ang mga proyektong pinondahan, napakarami, puro mga covered courts. Covered court. Yung ba yung necessity natin ngayon? Oo. Libo-libo, milyon-milyon, bilyon ang ginastos sa mga ganon. Kasi nung panahon ni Ramos, dinidiscourage kami ni Ramos na huwag kayo magpatayo ng mga edificial projects. Huwag puro pataas. Ayusin nyo yung hospital, mga kalye, etc. Ngayon, dito inubos lahat. Kahit sa ang subdivision yata, meron nang itinayong covered courts yung mga congressman eh. May ganong panuntunan dati si dating Pangulong Fidel Ramos. Yes. Oo. Kaya ako masasabi ko na si Presidente Ramos, mas alam niya yung mangyayari sa Pilipinas noong mga panahon na yan. Kaya kami, nakapokus kami ron sa mga bagong gagawin sa mga darating na panahon. Oo. Hindi yung ngayon lang, puro pampolitika kasi mga proyekto sa tingin ko eh. Ang problema ngayon, Willard, hindi ba, ang reklamo naman ng marami, wala pang natatayong bago. Oh. I mean, tsaka wala pa yatang tinatapos. May tinatapos na ba? I mean, kung nakita mo na hindi tapos, bakit di mo patapusin? Ng mga big ticket projects, no? Yes, from these construction companies. Mabuti sinabi mo yan. Dito sa distrito ni Din Asistio, merong isang covered court doon sa Amparo Subdivision, sa Circle. Ang tagal na kung gaano karami ng pondo nalagay. Nagsimula yata sa 10 million, 50 million. Ang balita ko ngayon, mahigit 100 milyon na. Hindi pa rin tapos yung proyekto. At yan ay nasa distrito niya. Right. Kaya kung sinasabi nitong si Din Asistio na pamumulitika lang itong ginagawa ko, hindi. Wala na lang kasing tao na gustong mag-file ng kaso laban sa inyo.
At ako'y naglalakas loob na lang na labanan itong mga ganitong mga anomalya. Kung ang tawag nila, pamumulitika yung labanan ng mga anomalya, call me politician. Sige, tawagin nyo na akong politiko, whatever. Ang importante, malaman ng taong bayan, may mga bagay tayong dapat na ilabas sa publiko. Ayan ang statement ni official statement ni Dean Asistio. Kanyang pinabubulaanan, sabi nga niya, politika lang daw. Pero di ba, sabihin na natin politika. Kung totoo naman yung sinasabi ng politiko, yun ang dapat nating tuunan ng pansin, di ba? Bakit po malakas ang loob naman ni Congressman Asistio na pabulaanan lahat po ng mga ito? Ganon din naman ang ginawa niya nung sa ICI. Pinabulaanan niya rin nung na-implicate siya ng mga diskaya. At saka, ano na yan, common na yan sa mga politiko. Wala yan, politika lang yan. Politics is just around, kaya ganon yan. Ang gusto ko sanang itanong kay Dean Asistio, etong tao, pinagbabaril, nag-imbestiga ba kayo? Anong ginawa mo? Nung nagsasalita yung tao, dinimanda mo ng libel. Dinimanda niya ng libel yung nabaril. Okay. Siya na nga yung nag-expose, siya pa ngayon ang may kaso ng libel. At saan siya dinimanda ng libel? Sa Caloocan Court. Makakaasa ba ng fairness yung mahirap na tao doon sa korte na kontrolado ng mas malalaking mga politiko? So na-file na po ninyo yung kaso sa ombudsman? Yeah, kahapon. Okay, so pagka ganun po ba, hindi nyo na pwedeng hinga ng tulong si Secretary Vince Dizon, Congressman Egay Erice, mga ganyan? Well, mabuti. Speaking of Egay Erice, ako palagi kung minsan nababanatan sa social media si Egay kasi siya yung supposed to be, inaantay namin na magsalita ka naman kahit na hindi mo distrito. Kasi never ko pang narinig si Egay nagsalita about mga ghost projects eh. Puro pakikipag-away sa Malacanang yung nakikita kong ginagawa ni Egay. Pasensya na, Congressman, ha? Yun yung aking obserbasyon sa iyo eh. Oo. Di ba? Kailangan namin naman somebody na nakaupo, natatayo, laban dito sa mga corruptions. Oo nga, ang dami niyan. May nakikita tayo sa video na kumbaga ipinakita ni Mayor Ray na larawan nung Yes. inauguration ng mga proyektong binabanggit nila. Ano pa ho yung mga dokumento at ebidensya na inattach ninyo sa reklamo? Yung mga kontrata yata nandito nasama eh. Medyo mahirap, kaya nga sabi ko sa inyo, kung kulang ito, pagka pinatawag kami ng ombudsman, magsasabit pa kami ng mga supplemental evidences para mas tumibay yung kasong ipinail namin. So mas marami pa. Marami. Alam po ninyo, marami na rin po ang nag-submit ng napakaraming ebidensya. Nagtataka naman ako, ano bang ginagawa nila? Ano bang nangyayari? Ano na ba ang latest? Nagiging scratch paper lang minsan eh. Oo, tsaka sa dami niyan, malapit na malapit na po ang tag-ulan. Tag-ulan na naman. So, sa lahat po ng mga flood control projects po na ito, binabaha pa rin po yung... Mas bumaha ngayon. Alam ko kasi 9 na taon akong mayor eh. Yung mga lugar na yan na nung araw ako nakaupo, hindi yan binabaha. Pero nung nilagyan ng proyekto, nilagyan ng pondo, pinagawa, mas bumabaha ngayon. Naku, paano yan? Paparating na. Kasi, Willard, yung klima natin ngayon, mas mainit yung summer natin ngayon kesa sa nakaraang summer. Last year, the rainfall was more than the year before. So ngayong parating na naman na tag-ulan, baka mas malakas. Malakas. Kasi balance of nature eh. Kung mainit ngayon, ang susunod yan, either malamig or malakas na ulan. Extreme ang mga nararanasan. Extreme ang klima ngayon, pero wala pa rin hindi natapos sa flood control project. Kaya nga, Corina, ako pakiusap ko sa taong bayan, magingay na tayo, magingay. Bahala na sila kung ano sabihin nilang, namumulitika lang tayo. Kaya lang, iwasan nyo lang, baka babaril din kayo. Kaya Tulad nga. ditong na testigo ko rito. Isama pa natin yung pagbabaha ng luha ng mga senador. Naku, makakadagdag pa Kaya yun. mas lumalala pa. Oo, lalala pa yung lalim ng baha. Maraming salamat sa inyong oras, former Caloocan Mayor Ray Malonzo. Godspeed. Ganyan pa rin po itsura nyo, ha? Galing, ha? Yung mga muscle, ha? Ganun pa rin. Thank you po. Maraming salamat.